Sino ba ang may responsibilidad sa bansang ito? Hindi ba kayo, Mr. President? Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan at ikaw ang pinakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Pero ngayon, pinasok na ng korupsyon halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng inyong pamumuno. At dahil sa pagkukulang mo, nilaglag mo lahat ang ginamit mong para mailigtas lang ang sarili mo. Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. May tanong ako, bakit hindi imbestigahan ang ICI or ang Independent Commission for Infrastructure ang Ilocos Norte na probinsya mo? Alam niyo ba na karamihan ng mga flood control project doon ay napunta sa mga Diskaya? Halos 2.7 billion ang halaga. Bakit hindi ito iniimbestigahan? Kung nagagawa niya yan sa sarili niyang probinsya, paano pa kaya sa buong bansa? Kaya hinahamon kita, Mr. President, kung talagang tapat ka, unahin mong patunayan sa sarili mo ang probinsya mo. Ipakita mo muna ang iyong kredibilidad bago mo ipasa ang sisi sa iba. Ulitin ko po, payag akong magpakulong kung totoo ang kasalanan ko, na may kasalanan ako. Ako po ay isang tao na may isang salita. Sana po magising na tayo. Ilang beses ba natin pagbibigyan ang isang pamilya na magnanakaw sa kaban ng bayan natin? Never again. Tigilan na natin itong panluloko nila. Ito ang pagkakataon natin dahil alam na natin sino ang totoong mastermind. Matuto na tayo. Piliin natin ang katotohanan kahit mahirap. Pilitin natin yung tama. Huwag tayong matakot dahil laban natin ito sa mga korap na opisyal ng ating bansa. Mga kababayan, hindi tayo bubo, hindi tayo pipi. Panahon na para sabihin, tama na, sobra na. Kaya ngayon, hinihiling ko sa inyong lahat, sama-sama tayo laban na ito para sa ating bansa. Huwag natin hayaan ang ICI na binuo ang Pangulo mismo ang magdikta ng limitasyon na investigasyon nito. Dapat payagan natin ibang grupo na malayang makapagtanong tulad ang mga nangyayari sa Ilocos Norte. Huwag natin hayaang protektahan nila ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak at higit sa lahat, ang Pangulo mismo. Lumalabas na po ang katotohanan. Huwag natin hayaan ang mga nakaupo ang mag-ayos ang problema dahil sila mismo ang may gawa nito. Hindi po darating ang pagbabago kung iantayin lang natin. Kailangan natin itong ipilit, itulak at ipaglaban. Grabe mga kababayan, napakabigat talaga ng mga naging pahayag ni Manong Chavit dito sa kanyang video message, no? At talagang itong tono ni Manong Chavit ay tila napakarami niyang nalalaman patungkol dito sa flood control project, lalo na dyan sa Ilocos Norte kung saan baluarte po ng mga Marcos. At kahit na tila pinapahiwatig ni Manong Chavit dito na si BBM yung mastermind ng korupsyon dito sa ating bansa, eh hindi pa rin natin pwede kasing idiin itong si BBM. Kumbaga meron kasi tayong kasabihan na 'di ba, innocent until proven guilty. So walang sala hangga't hindi napapatunayang nagkasala. Kasi mga kababayan, gustuhin man natin o hindi, isa ito sa batayang prinsipyo ng hustisya. Okay, ibig sabihin, kahit na inaakasuhan ka ng isang krimen, hindi ka dapat ituring na guilty hanggat walang matibay na ebidensya at pinal na hatol mula sa korte. So yan yung isa sa mga prinsipyo ng hustisya. Kaya hindi para sa akin to ha. Syempre gusto kong managot talaga kung sino yung dapat managot, no? Pero ito yung kasi prinsipyo ng hustisya dito sa ating bansa. Kaya wala tayong magagawa diyan. At paano nga naman natin mapagbabayad yung mga nasa likod netong mga kagaguhan na ginagawa dito sa kaban ng bayan kung sila mismo yung mga nakaupo sa pwesto, no? So napakahirap. Kaya ngayon panawagan ni Manong Chavit dito is wag magdepende o wag paniwalaan itong ginagawang investigasyon ng ICI kasi sino-sino nga ba yung involved na tao dyan, sino ba yung mga nag-appoint dyan sa mga tao dyan. So talagang mahirap paniwalaan, no? And beside, talagang mahirap talaga dahil meron ding extra baggage si BBM, no? Lalo na itong minention
ni Manong Chavit dito sa Ilocos Norte kung saan baluarte niya na merong mga nai-issue flood control. Itong mga pinakita niya sa screen, no? Nung mga nakaraan pa, actually nakakagulat yung mga videos, mga picture na pinakita niya, may drone shot pa nga nun, na lugar daw yon sa Ilocos Norte kung saan nakita ninyo yung flood control ay talagang substandard yung pagkakagawa. Yung iba hindi pa nga tapos. Tapos may napanood tayo doon na gabi ay may nagtatrabaho pa. Yung parang nire-repair ba? Pero syempre hindi kayang i-repair yan magdamag eh. Hindi naman magic yan para matapos agad-agad yan. So, kaya hinahamon ni Manong Chavit itong si Bongbong Marcos na imbestigahan o no yung isama or unahin itong Ilocos Norte sa kanilang ginagawang investigasyon dito sa flood control project, no, kasi involved din ata dito ang Diskaya family. Kaya mahirap, no, na paniwalaan itong ginagawang investigasyon ng ICI kasi mismong baluarte ng presidente ay meron din issue. So, para magkaroon ng kredibilidad, no, magsimula muna siguro si BBM o kung wala talaga siyang kasalanan mga kababayan, no, sige bigyan natin siya ng benefit of the doubt kahit na mahirap, pero sige bigyan natin siyang ng benefit of the doubt na wala siyang kasalanan at pakita niya, no, na siya mismo sa kanyang nasasakupan o sa kanilang pinagmulan ang kanilang baluarte, ang Ilocos Norte, na talagang walang tinatagong lihim patungkol dito sa maanumalyang paggamit po ng flood control. At ayun lang, yung kapangitan lang kasi dito mga kababayan sa ICI, para sa akin kasi hindi nila pinapakita, hindi nila bino-broadcast o nila live stream o real time yung nangyayaring investigasyon diyan sa loob. Kasi syempre tayo bilang isang mamamayang Pilipino, 'di ba, na sobra ng pasakit, sobra ng nakakagalit itong ginagawang mga korupsyon sa ating kaban, sa kaban ng bayan. So gusto natin ng transparency, no? Gusto nating makita kung saan ba napupunta itong investigasyon kasi ilang buwan na mga kababayan, no, wala pa ring napapanagot kahit na marami ng mga pangalan ang lumutang, wala pa ring nakukulong. Bakit ang tagal? No, parang ang tagal ng proseso tapos may mga issue pang sumusulpot na kung ano-ano na tila ginugulo yung isip ng Pilipino. Pero syempre dahil matalino tayo, no, at hindi na tayo tatanga-tanga, ay talagang nag-aabang tayo. Hindi namamatay mga kababayan itong issue na to. At actually, sa darating na November 30 ay may magkakaroon na naman ng isang malawak na kilos protesta. Ito ay peaceful rally naman to, no? And hopefully, wala namang mangyaring hindi maganda. Pero mas inaasahang mas malaki daw to compared do sa September 21 na rally, no, yung Trillion March na tinatawag. So, ayun lang mga kababayan, no, ang gusto lang natin is transparency, makita natin yung real time na ginagawa ng ICI at ipakita ni President Bongbong Marcos na siya mismo sa kanyang baluarte na imbestigahan, no, ipakita niya yung kanyang kredibilidad bago nga siya mag-akusa o magturo ng iba't ibang mga tao na involved dito sa pagnanakaw sa flood control project. Kaya talagang nakakawindang itong mga naging pahayag ni Manong Chavit, no? At sa tingin ko naman, no, hindi magsasalita tong si Manong Chavit ng ganito kung wala talaga siyang pinanghahawakan, no? Kasi itong si Manong Chavit matanda na to, no? Kumbaga wala na siyang wala na siyang dapat pang patunayan. So napakarami niya na din namang nagawa, no? At kailangan nga mag-return na tong si Manong Chavit, no? At siguro sa tingin ko siguro ginagawa niya na lang yung dapat at tama para naman meron siyang legasiya na maiiwan sa ating mamamayang Pilipino. Kasi wala na siyang kinakailangan patunayan mga kababayan. Napakayaman na neto ni Manong Chavit. Wala na siyang mapapala kung ano pa yung mangyayari, no? So, ang gusto niya na lang dito nga sa kanyang mga nagiging panawagan is kumilos yung mga kabataan, lalo na yung mga estudyante, no? Dahil sila nga po yung pag-asa ng bayan. At talaga namang itong flood control project na bilyon-bilyon yung nasayang, no, at napunta lang sa iilang bulsa ng mga kawatan dyan sa loob at labas ng gobyerno. Kaya sayang, no, dapat inilaan na lang sa educational
fund or healthcare system, no, na para mabigyan ng sapat na pondo ang mga mag-aaral upang makapagpatuloy, no, mag-aral sa kolehiyo at makatapos sa kanilang mga kursong ninanais. At sa healthcare system naman, no, para sa ating mga kababayan na salat sa buhay at kinakailangang magpagamot, lalo na yung may mga malulubhang sakit na hindi na nila po problemahin pa kung saan sila kukuha ng panggastos ng pang-opera, panggamot, yung kumbaga may medical assistance, no, kagaya sa ibang bansa na walang pinagkaiba yung private at public hospital. Talagang doon talagang ramdam mo na aalagaan ka talaga ng gobyerno at hindi ka papabayaan. So sana ganun na lang, no, at hindi nasasayang. At etong flood control scandal, mga kababayan, ay naway maging malaking aral kasi isa to sa pinakamalaki na iskandalo na nangyari sa bansang Pilipinas, na isa pa sa kinalulungkot natin is naapektuhan po yung mga kababayan natin abroad. Tayo po ay na generalize, no, na tayo ay corrupt, magnanakaw. So masakit yun, no, kasi hindi naman nating kasalanan yun, mga kababayan. Kasalanan to ng mga nakaupo sa gobyerno kung bakit nangyari itong mga bagay na to. At isa pa sa nakakapagtaka, mga kababayan, paano nangyari ito at bakit hindi alam ng ating Pangulo, no? Bakit siya magtataka na ganito yung kinahinatnan ng ating bansa? So, it's either hindi siya nagtatrabaho o alam niya yung mga nangyayari. Alin lang dun sa dalawa kasi hindi mo pwedeng isagot na wala kang alam dahil ikaw ang pinaka head of state. So you should know kung ano yung nangyayari sa iyong nasasakupan kasi ikaw yung kumbaga tatay ng Pilipino, eh. No, hindi mo yan papabayaan na mapahamak sana. Pero anong nangyari? No, hindi mo pwedeng i-blame yung iba kasi ikaw ang leader. Dapat ikaw ang manguna, sa'yo magsimula ang lahat. So, ayun lang, mga kababayan. Lawakan natin yung ating pag-iisip. Itong komentary ko lang naman, mga kababayan, is based sa mga naririnig ko and yung also experience ko bilang isang taxpayer na nakakagalit talaga, no? Na hindi pwede yung ganito yung ginagawa sa atin na kapag dating ng ayuda, ay parang mga aso tayo na pipila sa initan, rain or shine, napapahirapan pa tayo para makuha yung mga pera naman natin, no, na ginagamit at minumukhang tanga pa tayo na ilalagay pa sa kakarampot na grocery yung kanilang mga mukha ng mga politiko na kala mo sa kanilang pera, no, nakakainis, nakakagalit na ganito yung ginagawa sa atin. So, hanggang dito na lang muna, mga kababayan. Comment down below kung ano pa yung opinion nyo tungkol dito. So para sa akin, mga kababayan, itong korupsyon talaga na to sa ating bansa o kahit saang bansa man ay hindi talaga makakatulong, no, para mapaunlad yung ating bansa. Bagkus ito pa yung sisimula ng pagkakawatak-watak at paghihirap ng mamamayan ng isang bansa, especially dito sa ating bansa, no, na talagang nakakaawa na, mga kababayan, yung nangyayari sa ating bansa at nakakalungkot dahil napakaraming mga kababayan natin yung nagbuwis ng kanilang mga buhay dahil dito sa maling paggamit ng flood control project, no. Sila ay nasiraan ng tahanan, nawala ng mahal sa buhay, nasiraan ng ari-arian o pangkabuhayan. So grabe, no, kaya walang magandang dulot itong korupsyon. Kaya kinakailangan talaga wakasan, palitan ang sistema. Ang gobyerno nandiyan na yan, mga kababayan, hindi natin pwedeng alisin yan. So, andyan ang gobyerno natin, nire-respeto natin yan. At kung gusto nyo panoorin yung kabuoang pahayag ni Manong Chavit, ay bisitahin nyo po ang kanyang Facebook page para mas maintindihan nyo po yung sinasabi niya. Maraming salamat po at God bless po ulit sa inyong lahat.